Si Ginong Xiangping Xiao o mas kilala natin bilang si Zay ay siya po ang dating CEO ng Binance ay muling nagbigay ng opinyon tungkol po sa kasalukuyang galaw ng market. Sa kabila po ng pag-urong o pagbaba ng presyo ng mga major cryptocurrencies gaya po ni Bitcoin at Ethereum, sinabi ni Ginong Zay na hindi na ito dapat katakutan kundi dapat pangansamantalahin bilang isang buying opportunity. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit po niya ito nasabi, ano ang sinasabi ng Crypto Fear and Greed Index, at bakit daw ito ay isang dip before a new ATH. Ayan, o bago ang panibagong all-time high. Aalamin din natin kung ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At kung ito nga ba ay magandang pagkakataon o isang babala na dapat nating pag-isipan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang Coin Edition, your global news destination. Ayan. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng dip before a new ATH? Ayan, ang dip ay ang panandaliang pagbaba ng presyo sa market. Ibig sabihin ay bumababa muna ang value ng mga crypto bago po muling tumaas. Samantalang ang ATH or all-time high ay ang pinakamataas na presyong naabot ng isang coin sa kasaysayan nito. Ayon po kay Ginoong Zay, ang nangyaring pagbaba ngayon ay hindi po permanente. Sa halip ito raw ay bahagi lamang ng cycle ng market. Sabi niya, lahat ng movement bago ang next ATH ay temporary lamang. Sa madaling salita, ang mga presyo ngayon ay hindi dapat katakutan kundi samantalahin habang mura pa. Ngayon ay bakit po naniniwala itong si Ginoong Zay na may potential pa ang market na tumaas? Para po kay Ginoong Zay, ang fundamentals ng isang crypto ay ang tunay na susi. Hindi lahat ng crypto ay muling aakyat, pero yung may matibay na utility, may maayos na project, at may matatag na community ay malamang na muling sumipa pataas ang presyo. Halimbawa, si Bitcoin ay may matagal ng reputasyon at malawak na adoption. Si Ethereum naman ay may smart contracts na ginagamit ng libo-libong projects. Kaya posible raw na sila ang unang aabot sa bagong ATH, pero ang mga walang malinaw na direksyon ay maaari pong tuluyan ng mawala sa eksena. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa Fear and Greed Index at bakit po ito mahalaga. Ang Crypto Fear and Greed Index ay isa pong indicator na sumusukat sa emosyon ng mga investor. Mula 0 hanggang 100 ang score po nito. Kapag mababa ang score, ibig sabihin ay takot ang mga tao. Kapag mataas naman, ibig sabihin ay sobrang bullish o sobrang kumpiyansa ng market. Nitong mga nakarang linggo, nasa 37 ang index. Ibig pong sabihin ay marami ang takot. Pero ngayon, umakyat na ito sa 49 na nasa neutral zone na. Ibig sabihin ay unti-unting nawawala ang kaba pero hindi pa ganap ang kumpiyansa. Sa datos po ng CoinGlass, makikita na 30.75% ng oras sa crypto history ay nasa fear stage at 26.94% ay nasa neutral. Napakarami pong beses na nangyari ito sa market kaya hindi na po bago ang ganitong cycle. Ngayon ay paano po konektado ang Fear and Greed Index sa presyo ni Bitcoin? Kapag tinignan natin ang chart ng Fear and Greed Index kasama ang galaw ni Bitcoin sa nakaraang 2 taon, makikita po natin ang malinaw na pattern. Ayan. Kapag mataas po ang index, usually nasa 60 hanggang 80, ay sumasabog si Bitcoin pataas. Pero kung bumababa ito sa ilalim po ng 40, dito naman nagkakaroon ng malalakas na corrections o pag-urong ng presyo. Sa mga panahong mababa po ang score ng index, gaya po ng 37 o mas mababa pa, kadalasang nasa presyong $40,000 to $60,000 itong si Bitcoin. Kaya sinasabi po ng ilan na kapag takot ang lahat, yun ang tamang panahon para pumasok. Ngayon ay bakit po itinuturing ni Ginoong Zay na buying opportunity ito? Yan, simple lamang po ang logic ni Ginoong Zay. Kapag mababa ang presyo at alam mong may malakas na fundamentals ang coin, dito ka dapat bumibili. At bakit ka bibili kapag ATH na ulit kung pwede ka namang pumasok habang mura pa? Para po sa kanya,
ang market ngayon ay nasa panahong kung saan ang matatalinong investor ay naghahanda at hindi po natatakot. Tulad ng kasabihan sa investing na buy the fear, sell the greed. Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Para po sa atin dito sa Pilipinas, ito ay isang mahalagang paalala. Marami po sa atin ang pumasok sa crypto noong tumaas si Bitcoin at umabot ng mahigit $60,000. Ngunit nang bumaba po ito, marami rin ang natakot at tuluyang umalis sa market. Ang sinasabi po ni Ginoong CJ ay huwag tayong padalos-dalos. Hindi raw ito ang panahon ng panic selling, kundi ng strategic buying. Kung may extra ka pong budget at naiintindihan mo ang galaw ng market, baka ito na ang tamang panahon para mag DCA or dollar cost averaging. Ito po yung strategy na unti-unting pagbili kahit pababa ang presyo. Pero syempre, hindi po ito payo sa investing. Dapat ay alam pa rin po natin ang risk at wag po tayong mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko may punto po itong si Ginoong ZZ. Ang market po ay palaging may ups and downs. Pero ang mga taong kumikita dito ay yung marunong maghintay at may long-term mindset. Hindi po sapat na marunong ka lang na bumili at hindi po sapat yung marunong ka lang na bumili sa taas at magbenta sa takot. Kung susuriin natin ang takbo ng market sa nakalipas na 5 taon, palaging may panahong natatakot ang market pero sa huli ay umaabot din sa bagong ATH, si Bitcoin at ay iba pang mga major coins. Pero hindi po ibig sabihin nito na lahat ng crypto ay babalik sa taas. Kaya dapat mas maging mapanuri po tayo. Piliin lang ang may matibay na basihan, may tunay na gamit at hindi lamang po hype. At sa kabuuan, ang sinasabi po ni Ginoong ZZ ay simple lamang. Ang pagbaba po ng market ay hindi katapusan kundi pagkakataon. Hindi raw ito crash kundi simpleng dip lang bago ang panibagong ATH. Para po sa mga marunong magbasa ng market, ito raw ang tamang panahon para pumasok at saka maghanda. Pero para magtagumpay po sa crypto, hindi sapat ang magbasa lang ng balita. Kailangan talaga natin ng disiplina, edukasyon at saka tamang mindset. Dahil sa dulo, hindi po ang presyo lang ng coin ang nagpapayaman sa tao, kundi ang kaalaman sa paggamit nito. At ayun, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.